Gut na kita ha. Masaya ka na, no? Masaya ka na dyan. Ah. Okay, yan. So nakita nyo na, di ba? O gusto nyo ulitin ko yung video. Gusto nyo ulitin ko yung video para lalo kayo mapahiya. Di ba? Oh. Renato, PBBM, the great president, extend more 20 years. PBBM, the great president, extend more. Yan. O nga no, sana ma-extend pa siya ng 20 years. Kasi anong sabi ni Duterte? Maghanap kayo ng Marcos. Kahit bigyan ako ng 20 years, hindi daw niya kaya na lutasin ang korupsyon. Kaya maghanap kayo ng Marcos. Yan ang sabi ni Duterte. Ayan, naghanap tayo ng Marcos. Eto na ngayon. Ang misyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Naniniwala ako na ito ang kanyang mandato galing sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang naglagay sa ating Pangulong BBM. Ang Diyos ang naglagay sa ating Pangulong Bongbong Marcos na maging Pangulo ng Pilipinas. At ito ang kanyang mandate sa ating Pangulo, ang linisin ng ating Pangulo ang gobyerno. Yan mga kaibigan. Kasi kita mo, hindi nyo ba pansin? Ilang dekada na eh. Ilang dekada na mga kaibigan ang nagdaan. Wala ni isang Pangulo ang naglakas ng loob na i-expose ang lahat ng ito at talagang linisin ang gobyerno. Wala ni isang Pangulo ngayon lang sa panahon ni PBBM. Diba? Kaya galit na galit ang mga DDS. Bakit? Kasi sa pag-i-expose na ito ni PBBM, all roads lead to Duterte administration. Sa pag-i-expose na ito ni PBBM ng mga katiwalian, lahat pumupunta, bumabagsak sa Duterte administration. Yan talaga ang katotohanan. Lahat bumabagsak sa Duterte administration. Yan ang totoo, mga kaibigan, no? So, kitang-kita natin talagang marunong talaga ang Panginoong Diyos, no? Dahil siguro nakita niya, masyado nang hirap na hirap ang mga Pilipino sa korupsyon. So ngayon naglagay siya ng Pangulo na may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, may pagmamahal sa bayan, sa mga Pilipino, at talagang kayang ipagtanggol ang bansa natin at talagang merong puso para wakasan ang lahat ng mga korupsyon na ito na hindi nagawa ni Duterte. Dahil si Duterte, anong sabi niya? Madami din akong nanakaw. Sabi ni Duterte, marami rin akong nanakaw. Naubos na nga lang. Maniwala kang naubos na ang nanakaw niya? Eh samantalang hanggang ngayon, no? Nakakapagbayad kay Kaufman. Milyones every month. Saan niya kukunin yon? Hindi naman milyones ang kanyang pension. Oh. 'Di ba? So, tama yung sinabi niya, marami siyang nanakaw. Pero mali yung sinabi niya na naubos daw, 'di ba? So si Duterte po mismo ang umamin na marami siyang nanakaw. At proven po 'yan na marami siyang nanakaw. Dahil kitang-kita naman po sa kanilang lifestyle. At kitang-kita grabe mga kaibigan hindi sila nag-a-accounting. Sabi ni Sara Duterte, hindi sila nagbibilang ng gastos nila. Basta gagastos lang sila. 'Di ba? Nakakapagbayad ng milyon-milyon kay Kaufman every month. 'Di ba? Yung kanyang mga anak nakakapag-travel anywhere in the world. Grabe yung kanilang lifestyle, mga kaibigan. Lifestyle ng kala mo mga bilyonaryo. Kasi maraming nakulimbat sa bayan. 'Di ba? So, tuloy na natin mga kaibigan Lorna Rafael, true, umamin mismo si Digong na nagnakaw nga siya. Correct, no? Siya mismo nagsabi, nagnakaw siya. No? Mga kaibigan, siya po ay nagnakaw. Yeah. So, ito mga kaibigan, okay. So guys, ano lang natin to, flex natin to.
ito po kasi meron pong emergency alert, no? Yung witness in danger, mga kaibigan, in danger po yung buhay ni Bryce, no? Bryce now in Pasay City Jail. If he dies, justice dies with him, no? Bryce Erickson Hernandez, the lone whistleblower with direct testimony against Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva, has been transferred to Pasay City Jail, a known danger zone. He is now fully exposed to threats, retaliation, and silencing. If anything happens to him, the blood will be on the hands of those who allowed this transfer and on those who stand to benefit from his silence. This is not just negligence. This is complicity, no? So, mga kaibigan, we demand immediate relocation to a secure, protected facility. Full DOJ explanation and accountability from jail authorities, no? So, the people are watching. The nation will remember. Tandaan niyo mga kaibigan, kapag si Bryce ay nagganon sa Pasay City Jail, sinong mananagot? Yung may gusto na i-transfer siya sa Pasay City Jail. At sino yon? Si Jinggoy. Alam naman natin mga kaibigan, no? Hindi safe doon yung whistleblower. Kapag siya ay ginanon para mapatahimik, sino pa ang magte-testify against Jinggoy and Joel Villanueva? Wala na, mga kaibigan. At mga guys na, inaasahan na itong si Bryce ay marami pang ikakanta. Marami pa siyang ikakanta, mga kaibigan, na sangkot dito, no? At ang mga sangkot dito, mga kaibigan, ay yung, alam niyo na, nasa kabilang kubol, no? Yung mga kaalyado nila, mga kaalyado nila ng mga Duterte din. So, eto ngayon mga kaibigan ang kinatatakutan dahil alam naman natin na hindi po safe diyan yung si Bryce na yan, no whistleblower, hindi po siya safe diyan sa Pasay City Jail, no? Kaya sana ay mai-transfer siya sa custody ng kahit sa PNP or sa DOJ na lang. Basta wag lang siya dyan sa Pasay City Jail, no? So, yan po mga kaibigan, no? So, isa pa, eto nga po mga kaibigan, ang sinasabi po nitong mga DDS, no? Kanila pong pinaparatangan, no? Si Speaker Martin Romualdez, keso ganito, keso ganyan. Pero ang nakakatawa lang po kasi, dito po sa Senado, nag-name drop at dinamay si Speaker Martin Romualdez. Pero ni isang ebidensya. Walang pinakita. Pero sa Congress, may nag-name drop ng mga senador at may pinakita ng mga ebidensya. So sabi nga po ni Pangulo, ni PBBM, dapat may evidence, di ba? Kasi madali nga lang naman mag-name drop. Sabihin mo, ay inutusan ako ni Speaker, ay kay Speaker Martin, ito, madali lang mag-name drop, no? So bakit po nag-name drop ang mga tao? Iba-ibang reason. Minsan, para gamitin yung pangalan para mapadali ang transaksyon. Pangalawa, gamitin yung pangalan para talagang makuha nila yung kanilang gusto. Kasi syempre, pag ginamit nila yung pangalan ni Speaker, sasabihin, kay Speaker pala to, sige na. Di ba? Pangatlo, ginagamit yung pangalan dahil pwedeng totoo. So yan po mga kaibigan, yung mga reason. Pero, kung sakaling ginamit ang pangalan ni Speaker dahil totoo, dapat, di ba, kapag totoo, merong ebidensya. So yan nga mga kaibigan, ang dinidemand natin doon sa mga nag-name drop na magbigay kayo ng ebidensya. Kasi madali lang mag-name drop, kahit sino pwedeng mag-name drop. Di ba? Kahit sino pwede mong sabihin madali lang mag-name dropping. Pero ang mahirap ay ang latag ng ebidensya. Tingnan mo si Sara Duterte. Panay ang name drop, di ba? Kesyo, pinapatsugi daw siya. At sabi niya, pinagbintangan niyang magpapatsugi daw sa kanya si Speaker, si F. Elisa, si PBBM. Pero, anong sabi sa investigation ng intelligence at ng NBI at ng DOJ?
there's no threat. Walang threat sa buhay ni Sara Duterte. Ibig sabihin, sinasabi lang niya yun, no? Para akusahan si PBBM, si Elisa, at saka si Speaker na siya daw ipapaganon. Pero, nung tiningnan, nag-imbestiga ang Intelligence Department, DOJ, NBI, Armed Forces of the Philippines, nung nag-imbestiga sila, wala silang nakita na banta sa buhay ni Sara Duterte. Yan mga kaibigan. Isa pa, si BP Sara ang hiling magsabi na, si Speaker daw ganito, ganyan, ganyan. Ang dami na niyang binintang pero ni isang ebidensya. Wala siyang inilatag. So anong tawag doon? Marites. Marites, no? Puro lang laway, puro lang akusasyon, pero wala namang ebidensya. Kanino nagmana? Tatay niya. Sa tatay niya nagmana na umamin na sa tagal niya na naging piskal, natutunan daw niya kung paano magtanim ng intriga at magtanim ng ebidensya at gumawa ng mga gawa-gawang kaso. So in short, namana, may pinagmanahan, di ba? Yan po, may pinagmanahan. Mahilig mag-invento ng intriga, gawa-gawang ebidensya, at pagkatapos, wala namang mailatag na totoong ebidensya. Katulad ng ginawa ni Duterte kay Leila de Lima. Inakusahan, may sex video daw. My God, ni isang tao, wala man lang nakapanood nung sinasabi niya. Puro laway, pati testimony, puro laway, walang dokumento. As in, wala. Ano nangyari? Nung wala na si Duterte, anong nangyari? Yung mga nag-witness noon, kinonsensya, nakonsensya. So, nung ginawa, lahat yun, kanilang mga sinasabi noon ay kanilang binawi. Dahil tinakot lang daw sila noon ni Duterte. Tinakot lang daw sila noon na ganito ang sabihin nyo, ganito. Dahil kung hindi, kayo ay ganun. Diba? So, nung nangyari ngayon, ayan na yung justice, justisya. Si Leila de Lima, kongresista na. Nakabalik na si Leila de Lima, kongresista na siya. At sino ngayon ang nakakulong sa ICC? Si Duterte. Karma. Yan ang karma. Kapag kung anong ginawa mo sa buhay mo, kapag nanggipit ka ng mga tao, kapag yung mga tao inakusahan mo, pinakulong mo, na wala namang kasalanan, karma ang abutin mo. Yan ang nangyari kay Duterte ngayon. Karma. Diba? Karma. Diba? So, eto mga kaibigan, eto po yung gustong mangyari ngayon ng mga DDS. Si Speaker Martin Romualdez ay bumaba sa pwesto at si Speaker Martin Romualdez ay mag-resign. Bakit nila gustong mag-resign si Speaker? Obvious. Gusto nilang patalsikin ang ating Pangulo, no? So, ito po ngayon mga kaibigan, sinasabi ng mga DDS na kailangan daw i-fix, no? Kailangan daw para daw ma-fix ang Kongreso, para daw maayos ang Kongreso, dapat daw mawala si Speaker Martin, dapat daw mapalitan. Well, mga kaibigan, ang Kongreso po ay hindi sira para i-fix, no? Ang pinifix lang ay ang sira. Bakit hindi po sira ang Kongreso? Dahil maayos po ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Matatag ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez na pag-unite niya ang iba-ibang mga partido, ang iba-ibang mga paksyon ay kanyang napag-unite at nagagawa ng maayos on time ang mga trabaho ng Kongreso. So, ibig sabihin, maayos po na liderato, strong leader, hindi kailangang palitan. Diba? Yan po ang katotohanan. So, eto mga kaibigan, hindi sira ang Kongreso. So, bakit may gustong ayusin kuno? No? Katulad ng po ni Toby Tionco na naghahangad na maging Speaker of the House. No? Because the truth
be told, hindi naman ang House ang gusto nilang ayusin. Ang gusto nilang pabagsakin si President Bongbong Marcos. No? So the real agenda, palitan si Speaker Martin para mas madaling patalsikin si PBBM. For almost 3 years under Speaker Martin Romualdez, the House has been maayos ang trabaho, align sa Pangulo, walang gulo, walang eksena, puro batas ang focus. So again, bakit kailangan palitan si Speaker Martin? Because he's the firewall. Siya po ang sinasabi nating first line of defense ng ating Pangulo. Na kapag nawala po si Speaker Martin Romualdez sa Kongreso, ang ating Pangulo ay, kumbaga, madali na siya na mapapabagsak kasi wala na ang Speaker na talagang nagtatanggol sa kanya. Diba? Make sense mga kaibigan? Kapag nangyari ito ng mga DDS na iluklok si GMA mga kaibigan, kaalyado ng mga Duterte. Ninang ni Sara Duterte. So yan po ang kanilang gusto, no? Na iluklok si GMA, palitan si Speaker Martin Romualdez, tapos gagawa-gawa sila ng kanilang impeachment. Remember, galing sa bibig ni Sara Duterte, mga kaibigan, sa bibig niya mismo nang galing, na sugar importation number 1 pa lang ay nakaredy na ang kanilang impeachment para kay PBBM. Take note sugar importation number 1 pa lang, nakaredy na ang kanilang articles of impeachment para kay PBBM. Inamin mismo ni Duterte, ni Sara, sa kanyang bibig mismo nang galing, na si PBBM daw ang dapat na i-impeach. Take note, sugar importation number 1, nandyan pa, si Vic Rodriguez. 2022 yan nangyari. Pinapa-impeach na nila at gusto na nilang i-impeach si PBBM. So, ibig po sabihin, totoo po yung mga kumakalat noon na balita na nagkaroon ng rigudon, no, sa House of the Representative. Pero dahil strong leader si Speaker Martin Romualdez, ay hindi po nagtagumpay yung kanilang pagpapabagsak sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Dahil yung mga kongresista ay lumapit kay Speaker Martin at sila ay nagsumbong na sila ay kinakausap ni GMA para ikudita si Speaker Martin Romualdez. So hindi po sila nagtagumpay. Second attempt, ginawa na naman po ni GMA, hindi pa rin nagtagumpay, mga kaibigan. So kaya po galit na galit si VP Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Pansin niyo ba mga kaibigan, sobra ang galit ni Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez kasi yung kanilang plano ay hindi po nangyari. Naunsyami ang kanilang plano sa pagpapabagsak, pagpapaalis sa pwesto kay PBBM. Totoo po, no? Sino ba yan si GMA? Gloria Macapagal Arroyo po. GMA, Gloria Macapagal Arroyo. No? So, yan po ang katotohanan. Hindi yan fake news. That is proven. Diba? So, mga kaibigan, pumupunta po ako ng House of the Representatives, nagko-cover. At nalaman po natin dyan, no, na mismo yung mga kongresista mismo ang nagsabi. Lumapit sila kay Speaker Martin Romualdez at nagsumbong na sila ay kinakausap ni GMA para sumapi, no, kay GMA, kay Gloria Macapagal Arroyo at ikukudita si Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, ang plano, the real plan ay magiging 10 years na pamumuno ni Sara Duterte. GMA formula. Nung pinabagsak si ERAP, naging Pangulo si Gloria, at pagkatapos niyang maging Pangulo ng 4 na taon, after that ay pwede pa siyang tumakbo sa pagkapangulo. Kaya naging 10 taon ang kanyang presidency. Yan po ang talagang plano ni GMA at ni Sara. Pero naunsyami, kaya sobra po ang galit ng mga ito kay Speaker Martin Romualdez. Yan po ang katotohanan at